After na masweep ang Lakers sa OKC, sobrang daming realization nga raw ang lumabas dito sa Lakers ngayon na hindi nga lang raw kailangan na maging dependent yung mga to sa big three nila. Luka, Reeves, Lebron, hindi nga raw sapat ang star power lang, kailangan ng mas malalim na rotation at bench support. Kaya kahit si Lebron, aminado nga raw na wala pa sa kanila ang pagiging champion contender, malayo kontra dito sa OKC Thunder na legit champion contender nga raw talaga. Alam ni Lebron yan dahil ito nga raw yung klase ng leader na nakikita yung potential ng isang team na pinaglalaroan niya. Pero kahit si Reddy kasi sa post-game interview, sinabi rin na hindi pa champion ready ang Lakers. Kailangan talaga ng roster upgrade. Yan yung kailangan. Kaya ang offseason na to, yung daan nga raw na magiging turning point sa Lakers. Kaya sobrang nakabantay yung mga to sa parating na offseason eh. Based kasi sa mga report, kailangan ng Lakers ng isang legit center at isang elite 3 and D guard na magbabalanse sa roster nila. Yan mismo yung nagiging kakulangan nga raw ng mga to. Sa naging playoff stretch nila, yan yung napansin. Kahit nakatago sila sa first round kontra Rockets, ibang araw talaga yung level na meron ng OKC Thunder. Sa ngayon, sobrang layo pang araw ng Lakers dito eh. Mahina ang bench support at masyadong nakaasa lang sa star power. Masyadong mababaw ang rotation na tumatakbo nga lang daw sa 8 player. Kung matutuloy mag-option out itong si DeAndre Ayton, possible din na hindi na rin nga raw yan habulin ng Lakers, lalo't nagde-demand yan ng mas malaking contract, around 20 million sa susunod na season, na paniguradong hindi nga raw kayang ibigay sa kanya ng Lakers, lalo na sa playoffs performance niya na sobrang inconsistent. Kaya based sa mga report, mag-option out si Ayton, papabor pa sa Lakers dahil magkakaroon sila ng flexibility para kumuha ng ibang center sa market na mas bata at mas dominant pa. Kung legit starting center ang habol ng Lakers, sapat na yung 12 to 25 million na annual salary dahil magkakaroon ng projection cap space ang Lakers mula sa 45 to 50 million kung bibitawan nila sa free agency si Hachimura na may 18 million at magpe-pay cut si Lebron around 20 million at bibigyan lang nila si Reeves ng 35 to 40 million na annual salary. Nagtitipid kasi talaga ngayon ang Lakers dahil sa magiging movement ng mga to sa free agency. Hindi magiging kawalan si Ayton sa kanila dahil meron pa naman mga caliber center ang pwede nilang makuha. Meron pa silang Jackson Hayes na pwede nga nilang bigyan ng extension contract. May presyong abot kaya pero meron din namang abot lang pero hindi kaya. Pasok pa rin dyan yung mga center na matagal nang gustong makuha ng Lakers. Itong si Walker Kessler at Nick Claxton kasama na sa option ngayon. Itong si Jalen Duren. Si Nick Claxton kasi papasok na rin sa free agency. Ito yung young center na una pa lang pinipintahan na sa Lakers na magiging perfect center nga raw kasama si Luka. Elite rim protector, switchable defender, modern NBA Big 2. Expected yung contract niya aabot sa 25 million per year. Malaking demand sa market pero nakikita ang starting caliber championship center to. Hindi matatalo ang Lakers. Samantalang si Walker Kessler yung center talaga na matagal nang tinatarget ng Lakers. Masyado nga lang mataas yung asset na hinihingi sa kanila ng Utah Jazz. Pero ngayon kasi papasok na yan sa RFA, dyan pwedeng makahabol ang Lakers kung magkakasundo mag-e-expire ang rookie contract niya, pwede siyang mag-sign ng offer sheet sa ibang team kung papayag nga raw ang Utah Jazz. Pero may right pa rin kasi ang Jazz na i-match ang kahit anong offer sa kanya. Based sa report, wala pang extension na napapinalize sa mga to. Kaya papasok siya ngayon sa RFA o restricted free agent sa market pagkatapos ng rookie deal. Ang magiging realistic market range niya nasa around 25 to 30 million per year. Nasa top 10 to 15 starting center kasi yan. Kung may bidding war pang araw na mangyayari, possible umabot sa 30 million to 35 million per year. Near star big man contract na agad. Nasa modern defensive center, itong si Kessler, meron siyang 14% ng salary cap. Halos nasa 25 million yung range. Nakabase ngayon ang Lakers sa pag-target ng young center na magiging perfect fit talaga kay Luka. Yan talaga yung pinaka-focus ngayon ng Lakers, center na makakasabay sa contention kay Luka. Kailangan nila ng rim running center, elite lob finisher, screener, plus roll big, vertical spacing threat. Kaya lahat ng center tinatarget ngayon ng Lakers sa market nakabase sa kung ano yung kailangan ni Luka. Kaya mga young center ang hanap nila na magagamit sa long-term contention
kasama si Luka. Based naman sa report, hindi talaga problema sa Jazz ang short-term overpay. Pwede nilang i-match si Kessler tapos trade later kung gusto nila ng upgrade sa roster kung hindi sapat ang rebuilding. Kaya kahit makuha ng Lakers ang offer sheet, pwedeng temporary lang si Kessler sa market. Kaya hindi ganun kadaling araw ngayon sa Lakers na makuha agad itong si Walker Kessler at mamatch kay Luka. Nakabase kay Luka ang Lakers center sa strategy. Before Luka system, random big man fit pa. Ngayon, lahat ng roster construction nakabase na sa pick and roll synergy, spacing, lob threat at rim protection balance. Kaya si Luka ang filter ng lahat ng center na tinatarget ngayon ng Lakers sa market. At kung gugustuhin ni Luka na makuha itong si Walker Kessler at i-request yan mismo sa front office, walang magagawa yung Lakers kundi sundin yan. At possible na gumawa ng hakbang yung mga to sa mas mabigat at mas malaking deal sa Utah Jazz.